bigla kami sumirko na lang sumirko. Nakita ko, ano na, nag-ter-ter ka. Iniyakap ko na siya. Hindi ko na siya binitawan. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin. Nalaglag kami sa malalim na lugar ng Malolos, not diversion. Sinasali ako yung pintuan ko. Ayaw mabuksan, pala, putol na yung yung balikat ko. Tapos ito ko, sinugatan ako nung glass na inopen ko. Jesus. Kaya nung paglabas ko talaga sa ospital, pinangako sa Panginoon. Naiyak ko. Ano pong pinangako niyo sa kanya? Sabi ko, Lord, sorry. Okay lang po. Narito po tayo sa Novaliches at hinahanap po natin ang tirahan ng magka-love team dati na ngayon ay mag-asawa na sina Ginang Perla Adea at Mang Romeo Malyari. Siguradong kilala yan ng mga viewers natin, especially yung mga batang 60s, batang 70s at mukhang dito na nga yung kanyang bahay. So tinahon natin. Mga Romeo! Pinupunan ko na kayo. May mali na rin, guys. O, na-miss ka na ng mga fans mo. Oo, ito pa rin. Tawa ng Diyos. Oo. Ayan ho si Nalito lang. Ito ko. Ito si Meng Pei. Ito ka? Oo. Ito si Meng Pei. Meng Fei. Wow. Ay, Perla, sino-sino po itong mga anak ninyo? Pangalan namin si Ferdy. Ayan, mechanical engineer. Tapos si MM. Tapos si Claire, si Sienna, si Lawrence, tsaka yung bunso, si Christy. Ito yung mga apo namin. Mga apo namin. Mga apo. Lahat to may anak na. Lahat ng anak nyo. Lahat Lahat namin. sila. Lolo at lala na talaga. Mga professional na sila lahat. Sawa ng Panginoon Diyos. Nagkaroon pa sila ng diskarte, yun ang last na movie ni Rudy Fernandez. Rudy Fernandez, yun ang pinakauli namin bago siya namatay. Nakagawa pa kami ng 2 pelikula ni paring Rudy noon. Ano home role nyo ron? Bali, magkasama kami dalawa, ahol kami ng mga parang Marines. Pagkatapos Barkada sila. Barkada kami. Tapos ginawa namin ibang pelikula naman, yung Huli Ko. Yun na, pinaka-last. Magkaedad mo kayo ni Rudy? Matanda ko siguro konti sa konti kanya. lang. Pag nasa gym kami, pag pati instructor ko, bali kami, ganyan ang forma namin, bali. Tapos yan, ganyan kami. Ganyan. Taas pa, ng sipa. Ganyan. Kaya pa. Galing ha? Hindi pa wala nakita. Hindi pa naman. Araw-araw nag-exercise siya eh. Ayun naman exercise. Oo, meron naman ako exercise kasi. Nag-weights pa siya. Yung kaya lang na para sa kanyang edad. At saka kasi, at saka kasi, health nyo. hindi naman ako umiinom na, hindi naman ako naninigarilyo. Sa Panginoon na lang tayo. Guys, napakaswerte natin dahil makakasama natin ang magka-love team. Sikat na love team ng 70s ng D-Sensations. Walang iba kundi si Tita Perla Adea at si Tito Romy Malyari. Hello. Hello sa inyong dalawa. Siguradong na-miss na ko kayo ng mga viewers natin from all over the world. Oo nga. Nakita kayong muli. Kamusta na po ang buhay ninyo ngayon? Mabuti. Masasabi ko, happy family. Okay, balikan natin yung simula ng inyong mga karir po sa showbiz. Kayo muna, Tita Perla, paano mo pa kayo napasok sa showbiz? Nung grade 3 ako, nakita nung teacher ko na pwede raw akong kumanta sa sa graduation. Kasi nagustuhan niya yung kinanta ko noon. Tapos, nagtuloy-tuloy kasi yung papa ko at mama ko. Dinala ako sa Maynila. Nasa probinsya kami sa Camarines Norte. Tapos, nung nagsali ako sa Tita Betty Children's Show, naging champion ako doon. Singing din? Tapos nagkaroon din sa Tawag ng Tanghalan, nanalo din ako doon. Tapos nagtuloy-tuloy nung araw-araw na oras ng ligaya. Siya noon, everyday siya. Pero ako naman,
meron akong araw na guest ako. Oo. Tapos, marami na mga, showbiz sa naging guest kami, o kaya naging tuloy-tuloy na, permanent na kami katulad nun, ako, operetang putol-putol. Ano yun, sa radyo. Audio mo lang, narinig. Boses lang. Pero may audience yun. May audience yun. Live audience. Kasama ko sila Nora Honor, sila Jay Ilagan, sila Edgar Mortiz, sila Esperanza Pabon, Dali Favorito, si Danny Tagyang, Richard Merck, Joe Alvarez, sila Ate Tess. Si Ate Tess yung yung kunyari siya ang teacher namin, ganun. Masaya. Tapos pag may radio show yon, tapos meron naman ako nun na yung The Sensations. Itong binabanggit mo na radio show, wala pang The Sensations yan. Meron, sabay. Sabay na. So, si Ate Guy, sikat na siya na? Yung time Oo, kasama ko siya doon. Sikat sa Operetang Putol-Putol. Sikat na siya. Kasi nung manalo siya sa tawag ng tanghalan, tuloy-tuloy na siya. Kasama namin siya nung nanalo siya. Si Mang Romy naman, paano kayo nakapasok sa industriya? Bali, ako kasi, meron magsama sa akin na pinakanta muna ako sa radio noon. Bali kay Pablo Gomez show nung araw yun radio. Ang sweldo nga lang namin doon yata, mga 10 piso lang nung araw Malaki na yun. Malaki na yun. Ngayon, naiintindihan ko na. Mga kwento naman nakakao. Malaki na yun. Nung kumakanta ko, parang nagustuhan naman ako ng audience. Maraming sumisigaw, maraming papalakpak. Nagkataon si Tony Santos Senior. Nandun at parang makuha ko nga ito, parang gano'n. So, gines muna ako sa iba-ibang mga show niya. So, singer talaga kayo? Nagsimula ako singer talaga. Bali, pagkatapos nun, ayun na, naging permanent na kami noon. Nagkaroon kami na siyang The Sensation. Yan na. Pag-usapan natin yung simula niyan. Paano kayo napili para maging member ng The Sensations? Ikaw muna, Tita Pearl. Si Tony Santos Senior kasi, may mga alaga yan. Isa kami sa mga alaga. Ang pinaka number 1 alaga, Edgar Mortiz, tsaka si Vilma Santos. Tapos, nagtatag siya ng The Sensations. Tapos, bali, ang kasama niya, ni Vilma, tsaka ni Edgar. Si Romy, ako, tapos si Darius Rason, tsaka Rodora Silva. Yan ang mga pati si Janine Frias, tsaka Baby De Jesus. Marami. So, mga alaga niya kayo, no? Oo, bale. Tapos pinagsama-sama kayo sa isang show. Oo, every Sunday yun. Every Sunday. Talagang napupuno yung studio pag every Sunday naman. Pang bata ito, no? Itong show na to. Pang mga teenager, gano'n. Mga teenager. Number 1 show yun nun dati. Number 1 show talagang The Sensation araw. Walang anong kalaban, hindi The Sensation. Kaya ginawa namin pelikula Anong oras to, noon? 6 o'clock. Sunday. Ng gabi. Sunday. Bali, ang unang opening niya, kumakanta kami. The Sensation, The Sensation, this is where the action is, so come and join the fun. Yan ang intro ng programa namin nung araw. Kayong dalawa magkalab din noon? Oo, kami na. Pero wala pa relationship doon? Wala pa. Siyempre, no? Oo. Ano lang, mga matching-matching lang. Patingin-tingin pa lang ako yung noon. Wala. Hindi naman niya ako pinapansin. Ano ka ba? Suplada ka doon? Ayaw akong paligaw Bakit? Bakit? Gusto ko kasi nun magmadre. Bakit to? Bakit ko gusto niyo maging madre? Kasi gusto ko yung, siguro grade 6 pa ako nun. Tapos, gusto kong nakakakita ng madreng, yung suot ba niya, sabi ko, parang ang bait-bait, tsaka parang walang kasalanan, sigurado pupunta sa langit. Sabi ko, gusto ko magmadre. Kaso, nung maligaw siya, naging madre de pamilya na tuloy.
Ginawa kang madre. Madre de pamilya. Actually, siya, hindi naman suplado kasi, kumbaga na talaga mahinin na lang siya eh. Mahinin. Napakainin, yung walang kibo, kung hindi mo kausapin, hindi siya, formal sa masyado nung araw. Hindi katulad ni na Ate V. Si Ate V, medyo happy-happy sila, gano'n. Pero siya hindi, iba siya, ibang niya, kultura kasi. Dahil ang parents niyo po, kayo, talagang sagrado katoliko kayo. Oo. Mababait yung parents niya. Sabi ko, ang bait pala nito. So, pantay sarado siya, no? Ay, oo eh. Naku, yung mga pansi pupunta lang na CR. Nakita mo, kasama na niya, pupunta lang na CR. Baka raw mamaya, kidnapping ko siya o ano. Kasi medyo pagka... Abulyo kayo noon. Medyo nung araw kasi kanya. Okay. Siguro na... Nagtatago ako sa kanya noon. Pag alam ko na lalabas na siya, pupunta ako kahit nasa banyo. Kasama ko yung mga alalay ko. Sabi niya, lumabas na ba? Poker na. Oo eh. Kawawa naman ako nung araw eh. Nagtatagoan ako eh. Paano ba style yung panliligaw kasi noon? Paano ka niligawan? Parang lagi siyang, kunyari, malungkot, gano'n. Sabi ko, kumbira naman. Drama naman to. Kung di ko pa alam, syempre, marami akong mga fans din na, naku, playboy yan. Ang daming girlfriend niya. Tapos ABS yan. Alak babae sugal. Ikaw pala original. Oo eh. Medyo parang napunta ako sandali sa ganung pagkakataon. Siguro, pag binata ka talaga, minsan yung prosesong ganyan. Minsan, Gwapo rin siya nun eh. Ang daming babae gusto. That time, tapos nabago ko naman lahat yan. Ano yung kasikatan ng love team nyo? Parang ano ba yan? Parang Katniel yan? Parang gano'n. Parang gano'n? Yan. Ikaw yung parang Daniel Padilla nun. Parang ganyan. Parang ganyan labas namin nun. Sino po ba? Marami ko kayo naging girlfriend sa showbiz? Hindi taga-showbiz. Hindi taga-showbiz. Pero meron mga dala, mahirap ng banggit na kaya. Pero mga artista rin, mga naging girlfriend nyo. Okay. So nakikita mo yun na meron sa ibang mga kasamang babae? Oo, alam ko. Tapos minsan, hindi pa naman siya, pero naliligaw na siya. Pero malakas ang, Kutob. Kutob. Damdam. Magkakasama rin kami. Halimbawa, may rin ako, saan ba yun? Opera House, mga ganyan. Kumakanta kami noon sa mga opera house. Tapos sa Clover Theater, gano'n. Alam ko, kunyari hindi ako nakatingin, pero tinitingnan ko, nagtitinginan sila. Sabi ko, bahala ka, kahirapan kita. Pero may crush ka na rin kahit paano, no? Nung maliit pa ako, kasi magkasama kami nun sa ngayon naman. Kay Herman Moreno. Mga ilang taon kayo nun? Ay, bata pa. Oo, ganun eh. So, bata pa lang kayo, crush mo na siya noon? 13 years old. Oo. Pero nung nasa sensation na kami, Nawala. Nawala yung crush. Kasi nabalitaan ko, ganun ako. Tsaka wala naman talaga akong hilig magpaligaw. Tapos natatawa pa nga ako noon, may sing-sing ako na show business. Nilagyan ko RM. Nakita ng kapatid ko, "Uy, ba't RM niya? Sino yung RM niya?" Sabi ko, "Si Ramon Magsaysay." Sabi ko. Pero siya talaga yun. Si Ramon talaga yun. Sabi niya, "Uy, nung bandang huli na mag-boyfriend na kami, ikaw niloko mo ako. Sabi mo, Ramon Magsaysay. Romeo Mangyari pala yung nakalagay yung sa sing-sing." Hindi niya alam yan. Kapag nagdo-duty kasi kami araw, ayaw niyang pakbay sa akin. Ayaw niyang pahawak ng kamay niya. Dapat meron gano'n eh. Di ba? Oo, parang siyempre sa mga fans yun eh. So nakikita yun gumagano'n pag sa TV? Umiiyaw. Ha? Ganun siya. Minsan, bababa yung aming director, Santos, sabot niya. Nagagalit. Sisenya Santos. Sabi ng director, gaganin siya. Hindi mahawa ko na yung kamay niya. O pagtapos akbay ko, siyempre, kailangan pakita mong suit kayo. Hindi pa nga tapos yung kanta namin, ginaganon na ako eh. Parang, parang ganun. Ang hirap ng kalagayan ko nung araw sa kanya. Kasi yung mga kasama nyo, si Bobot at si Vilma, nagkatuluyan, di ba?
Naging boyfriend, sila. girlfriend. Tapos si Darius, saka si Rodora. Sila Tapos rin. meron pa yata isa, di ba? Meron pa siya. Geraldine. May Geraldine pa, or naging triangle pa yun. Tapos kayong dalawa, hindi kayo nagkakatuluyan. Noong time na yun, hindi pa. Hindi pa kasi. Talagang... Hindi ba naiinip yung mga fans niyo? Ano ba? Katuluyan na kayo! Kasi talagang yung mga iba ayaw sa akin talaga yung mga ibang Yung iba kong fans. ayaw sa akin. Nakakatawa nga nun. Dumalaw siya sa akin para manligaw. Marami akong fans na nandun. Tapos sabi niya, andiyan ba si Perla? Tapos sabi niya, bakit? Bahay mo ba to? Sabi niya. Binataboy siya. Ganun na, pastusan talaga. Oo, kasi si Jay Ilagan nun, kalab-team din niya. Okay. Ako naman meron ding kalab-team na iba. Oo. Ayaw nila sa akin dahil kasi yung ginagawa ko sa hindi nila tama, yung bang nanliligaw, napaka-playbook. Pahirapan ka lang yung Perla. Parang ganun eh. Sinisiraan ka na yun. Bagay, nung araw talaga, bago kami mag-gasyon nun, talagang may alak na ako, nagiinuman na kami bago kami mag-shoot. Kasama ko rin sila Direk, sila Tony Santos Jr., yung anak niya, yung mga galot. Siyempre siya ayaw may alak, may sigarilyo. Doon pa naman ako nahihilig sa mga ganun. Kaya talagang kapag mag-duet kami, talagang ayaw niya sa akin. Sabi ko sa kanya, kung pwede raw, magtuloy-tuloy paliligaw. Tapos sabi ko, ayaw nga sana mong paligaw, pero patunayan mo muna, sabi kong gano'n. Kung magtsatsaga ka, sabi kong gano'n. Dahil kasi parang that time kasi nagkaroon kami ng konti problema nga nung ako sa studio sa ABS na hindi ayaw kong papasukin ng mga gwardiya. Yun nga, nagkaroon ako ng ano? Ang pakit. Ano ka? Putal nakaraan naman eh. Anong issue yan? Bakit tapos na? Sorry po Okay na. Sige ho, tuloy yun. Kasi, siyempre, lasing kami, pumasok ako doon, yung mga kasama kong parkado ko. Dala akong baril. Meron akong binaril. Tatao? Oo, fans niya. Dahil nga kasi, dahil kasi, Ba't hindi tinamaan? dahil kasi, Bad boy! bad boy talaga eh. Bad boy ka talaga. Mabuti, nakalandag siya na sa hagdanan kaagad. Oo. Hindi ko siya tinamaan, pero pinalabas ng hindi bullet talang na totoo. Kaso na po yung talagang tunay na bala. Inakit sa management. So, sabi sa akin ng management, huwag ka muna rito mag-shoot. 1 year. Suspended ka? Suspended ako. Hindi ako makapasok talaga sa ABS noon. Ang ginawa ni Tony Santos sa senior, tsaka si Eddie San Jose that time, tinulungan ako sa management sana. Kasi ang dami kong show eh. Hahanapin ako. Napakiusapan naman, ginawa nila kong 6 months. After 6 months, doon lang ako nakabalik. Minsan, sumasaya ko sa kotse niya pag nakita kong gwardiya. Pinaalis ako, pinabababa ko. Nakikita siya. Tapos, hindi mo kayo pwedeng pumasok. Bakit yung binaril? Anong pinagsimulan nun? Paano sinisiraan niya ako dito? Nainis ka na. Oo. Lalaki ba itong babae? Babae, medyo fans niya eh. Nagkataon nga talagang nakainom kami. Na-tsempo ko. Ba't ba? Na-tsempo pa naman siya doon. Ayun nga to. Buti na, hindi yung tinamaan. Oo, nagkagulo sa makeup room. Nagulo yung mga nagme-makeup doon. Wala, talagang ganun siguro kapag dala ka ng... So malaking issue yan noon, yung pamamaril ninyo? Oo, malaking issue. Buti hindi mo kayo nakulong? Hindi naman, wala naman. Hindi naman nag-demanda na yung Hindi na. Anong reaction mo nung nabalita mong gano'n ginawa niya? Pinagsabihan ko siya. Tapos sabi ko, kala ko ba, magpapakabuti ka na, alsin mo na lahat ng bisyo mo, gano'n. Tapos hindi, talagang gagawin ko na, sabi niya, pangako, sabi niya gano'n. Pero, sabi ko, pakita mo muna, sabi ko gano'n, kung talagang nagbago ka na. Pero hindi pa kayo niyan? Hindi pa. Naniligaw pa rin siya. Naniligaw lang. Ikaw pala yung original bad boy talaga. Oo, ito. Bad boy talaga yan.
Oo, talagang sorry sa Lord. At, wala. Minsan talaga sabi nga, minsan sa binata, minsan, may proseso bang nagdadang ka sa ganun ba na kahit na hindi maganda? Pero nawala kayo ng 6 months, syempre. Oo eh. Paano yung ginawa niyo sa loob ng 6 months? Wala, pag ganun-ganun muna ako, nanonood lang muna ako sa mga iba-ibang muna. Tapos hinahanap kayo ng mga fans nyo. So, kawawa naman ako, hindi ako Naawa nga ako nun eh. Tapos walang gano'n. Oo. Wala eh, no? Oo, pero meron na akong ano nun, at may konting business naman Konting nun. business. Konti lang. Hindi naman. Umiinom ka pa rin nung panahon na yun. Oo, ano pa ako. Kasi halos araw-araw nasa nightclub kami talaga. Kahit nung wala ka ng show? Hindi, nung may show pa kami. Hindi, nung nawalan ka ng show, umiinom ka pa rin. Siyempre, may mga barkada, may gano'n pa rin. Kaya siguro, sabi ng Lord, stop ka na sa hindi tama mong gawa. Buti hindi mo kayo nag-drugs? Hindi. Hindi talaga. Wala. Hindi kami nag-gano'n. Pangita kayo, no? Pinakaano lang yata, Ano, yung parang marijuana yata. Marijuana. Pero hindi naman siya Oo, puro ganun lang. Kami ni Eddie Peregrina that time. Ano? Marijuana. Napapatsesyo kayo ni Eddie Peregrina. Okay. Yung araw yun. Yung marijuana naman kasi hindi naman, huwag ka nang sosobra. Hindi katulad ng mga drugs. Ngayon, shabu na eh, di ba? Mga cocaine Hindi na ako, mga binabanatan never akong nag-try ng ganyan. Si Eddie Peregrina, close mo yun. Ay, oo. Nung namatay po si Eddie Peregrina, magkasama ba kayo noon? Hindi. Siya lang mag-isa niya. Sumuot siya sa, sa truck yata, Lasing din. marahil siguro. Hindi ko alam eh. Sumot sa truck. Oo, doon siya na disgrasya. Yung lapay niya na, na-damage siya. Ito kasikatan niya to, no? Ay, oo. Sikat na Sayang. sikat siya. Superstar siya doon, no? Oo. Ang dami niyang kantang talagang Yung mga kanta niya, ginawa namin pelikula, ang dami. I Do Love You. Oo, Memories Are a Dream, Mardi, Magkakasama kami doon. What I'm Living For, yung mga, lahat ng kanta niya, ginawa namin ng pelikula. Laki storya nung panahon na yun. Ay, Namatay oo, siya. sayang naman. Paano kayo nakabalik sa ABS? Yun na nga, inayos na, no? Nila, no? Ayos na, after 6 months, binalik ulit ako sa The Sensation. Ano reaksyon ng tao nung nakita ulit kayo doon? Siyempre tuwan-tuwa sila, pero siguro, baka hindi naman nila nabalita yung ibang nagkaganon ako siguro. Sabi lang, na nilagay sa news na wala si Romy Malyari kasi sa shooting napilayan. Tumalon sa ganun. Kinawan ako istorya. Tapos, yun nga, kanya hindi wala ngayon si Romy Malyari dahil nga ganun, na-disgrasya siya nung araw. So nagbago na ho kayo? Ay, oo. Wala na. Wala nang ABS? Wala na. Natatrabaho na lang sa ABS pero walang ABS. Wala na. Sabi ko nga, ngayon, hindi na nga ako minom, wala na ako sa ganun. Sa Panginoon Diyos talagang nakakapit na kami ni Pedro. Gaano katagal niyo pong ginawa yun, yung The Sensations? Ilang taon? Matagal din. Matagal? Inabutan yun ng martial law eh. 69-70. Mga 4 years siguro. When you say inabutan ng martial law, na-cut kayo? Nandun kami lahat nila, Vilma Santos, Edgar Mortiz, nasa Kabanatuan tayo noon. Magsushow kami ilang araw yata. Tapos biglang martial law, napanood namin sa TV, takot kami. Pero nung after parang safe naman eh. Pag 12 o'clock, wala nang tao. Sabi ko, isipin na lang natin na yun lang, yung show namin, wala lahat. Oo. So wala kayo sa ere? Nawala sa ere. Bumalik din ba kayo o hindi na? Iba ng pangalan ng show. Anong pangalan ng show? Vilma Edgar Mortiz Show. O, parang ganun. TSP. Parang mga ganun. Tapos may TSP, Tony Santos Senior Presents. Parang mga ganun. So, ang These Sensations pala, na-cut off siya sa air because of martial law. Tapos kayo, doon kayo nilagay sa Tony Santos Show. Oh, iba-iba na. Marami Kasi na. mga alaga kami ni Tony Santos. Pero same format. Ganun pa rin, kantahan, sayawan. Sina Vilma at Edgar pa rin. Andun pa rin sila. Ako lang medyo naiba nga, nung binigyan ko ng ni Mama Ating, parang Tagalog ilang-ilang siya. ilang-ilang Ako iba ko. naman. Nag-action ako. Doon ako. Reaction ka na. Doon ako parang nag-continue sa action. Kailan niyo po finally sinagot si Tito Romy? Nakita kong nagbago siya. Yung pagkatapos masuspend. Nung bumalik na ng The Sensations. So nakita niyo medyo nagbago.
Bali, tinanong ko siya nun eh. Daming story. Tinanan, ha? Ayaw niya. Kwento mo sa akin, paano mo siya tinanan? Napakinggan niyo na ba ang daing ng mga api? Hindi niyo talaga sila maririnig dahil walang boses sa mga kapuspalad. Sa Kongreso, ACT-CIS ang lumalaban para sa mga sinaktan at niloko. ACT-CIS ang boses ng inaapi! Yung araw na yun, paano nangyari? Sabi ko, darating girlfriend ko, sabi ko, niyaya akong magpakasal. Mag-isip ka, sabi ko, kung anong decision mo, sasama ka sa akin o hindi. May ganun na. Dating girlfriend ko, ha? May ganun, ha? Ang pressure! Pero, tinignan ko muna kung totoo yung sinasabi niya. Yun pala? Alam ko yung number nung si girlfriend niya na Tapos tinawag ko. Ang sumagot yung tatay niya. Tapos sabi ko, talaga mo bang darating si ano? Sabi niya, oo, darating yun. Sabi niya gano'n. Sabi ko, naku, totoo pala yun. Nag-isip-isip na ako. So, ibig mo sabihin, pag hindi siya umuo sa tanan, kasama ka doon sa girlfriend mo? Parang gano'n. Yun ang threat mo, parang gano'n. Pero parang, ang balanse kasi, parang mas more na talagang... Siya talaga gusto mo? Oo parang gano'n. Sa loob ko. So, paano nangyari yung tanan? Ang nakakatawa nga itatanong ko siya, sumulat pa ng letter sa mama niya. Nagpaalam mo. Kasi sabi ko, kawawa ng mama at papa ko. Hahanapin ako. Kasi baka akala na, kidnap ko. Sabi ko, Papa, Mama, pasensya na po. Kasi po, nagtanan ako. Huwag niyo na po ako hanapin. After siguro 1 or 2 days, babalik din ako. Sabi ko, nagtatanan, ikaw nagpapaalam pa. Kasi mabait talaga siya. So ayaw na ayaw sa kanya? Ayaw, pati yung mga kapatid ko, pati yung fans ko. Kasi nga, yung nababalitaan mo. Negative publicity. Paano mo siya tinanan? Ayun nga, sige na. Nakirepunta? Oo, sa Pampanga. Sa Angeles. Sa isang hotel doon. Pero una, dinala ko sa mga kamag-anak ko, doon muna kami. At nagulat na sila, bakit nandun kami, kasama ko po si Perla. Nagtanong kami, tita, sabi ko, nagtanong kayo? O sige, okay naman sila, dahil kasi alam nila, ang bait-bait naman ng Perla. Pero ganun pa man, nandun na kami magdamag. Hindi mo kami magkatabi. Kaya Conservative pa rin, ha? Oo. Sabi ko, ano ka ba? Sabi ko, eto na nagtanong tayo. Ay, hindi, ayoko, sabi niya. Basta't hiwalay tayo. Sabi ko, kasal muna. Kasal muna. Sabi ng tita ko, sige, tulungan ko kayo, sabi niya. Kay father, sabi niya. Kay Mayor. At saka kay Mayor. So, bali, doon kami nadala muna. Ilang araw nangyari to? Overnight lang. Overnight lang. So, syempre, alalang-alala na si mami at daddy mo. Kaya sumulat ako ayoko nalala sila. Iyak siguro ng iyak. Kasi peak ng namin noon Kasikatan yung dalawa. Kasikatan namin talaga noong araw noon. Kaya pagkatapos na yun, kinasal kami sa simbang, kinasal kami sa mayor. Mga ninang, yung mga kamag-anak namin, Overnight lang to nangyari lahat? Oo, bale. Pagkatapos naman, ibinirik ko naman siya sa bayan nila. Ano reaksyon ng magulang? Ay, naku, siyempre. Siyempre, ayaw ko kausapin. Ibang talagang, ewan siguro, nakataman nila na... Iyak na iyak na nanay? Oo, sabi ko, wala naman problem sa, magsasama kami ng maayos. Nakita naman nila. Ilang taon ako yun yan? 22 kaya tayo. 21 ako. 21 ka na. Ikaw? 24 yata. 24 na. 3 years ang ko sa kanya. So finally, binigay na yung blessing? Oo. Mabait naman sila, mama. Mabait si mama at saka sa papa niya. Yung parents mo, ano sinabi? Ay, isa pang galit sa akin yun. Kasikatan mo, sabi niya. Pagkatapos, ganyan ang ginawa mo. Sabi sa akin. Yung lakas ng mga kinikita nyo, paano kayo ngayon? Sabi niya, kasi sinabi kagad ni Direk, nung kami nasa sa dispensation, siyempre, matid kami ng program.
Nagulat kami, biglang in-announce ni Direk, Tony Santos, si Perla po, tsaka si Perla, kasal na. Pero si Tony, ay si Romy, kasal na. In-announce. Biglang Sa in-announce public. sa public. Oh. So ano pang gagawin namin? Di, wala na. Sigawan yung mga tao. Oo. Gustong-gusto ng mga fans. Oo, Hindi man sila nagbago. Oo. Lumalabas pa rin kami kahit na alam na nila. Oo. Hindi naman, medyo bumaba yung Konti fame naman ninyo. siguro. May effect din, no? May effect din. Meron. Oo. Tapos noon, nung mag-asawa na ho kayo, nung nabuntis po kayo, nag-live na ho kayo noon sa showbiz. Pero 3 ng anak namin nun, parang gusto kong mag-aral kasi si mama at si papa, gusto nila matapos ako dahil lahat ng kapatid ko natapos, ako lang hindi kasi nga nag-show business. Sabi ko sa kanya, sige, Pinayagan niya ako mag-aral. Nag-aral ka pa? Dalawang course niya natapos niya. 3 ng anak namin nun, nag-aaral. Tinuloy yung pag-aaral niya. Kasi yun ang pangarap ng magulang ko, lahat sila matapos. Kaya sabi ko, matatapos ako, sabi ko gano'n. Natapos ako, Dean's Lister. Wow, galing naman. Mahusay siya. Pero kayo, tuloy-tuloy sa showbiz? Oo. Wala, okay. Medyo iba-iba na. Kung saan ako napunta. Pero kayo, marami kayong hit songs, no? Noong panahon niyo? Oo, siya. Oo. Ano yung jukebox queen ho ba kayo? Noong mga panahon na yan? Princess of Princess. Songs. Princess of Songs ang tawag sa akin. Ito yung mga 45 namin kay Romy. You're Always in My Heart. Mga Williams record yan. Tapos, ito pa, Williams din. Ito sa Alpha. Ito naman, biker kasi ako noon. Ano to? Yesterday's Gone. Ito lahat to. 7 Years. Mga adaptation yan. Tapos, Prisoner of My Eyes. Tapos, True Love. Kaming dalawa ni Tears of Cruz III na, no? Iya po ba yan? Oo. Mini album ang tawag dito. Kasi, 4 na kanta yan eh. Nagjo-duet kayo noon. May duet kami. May duet din kami Sincerely. 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 Oh, you know how I love you. Mga ganun. Si Edgar Mortis, meron din kaming duet. Kasi sa collab yun. Niya din to, Romy Malyari, My Heart Cries for You. Paano yun, Mang Romy? My heart cries for you. My heart cries for you, dies for you, cries for you. Yung LP ko, ang pangalan na Princess of Songs. Siguro mga 12 songs yun. 12 songs. Tapos nagkaroon kayo, nag-movies din kayo together. Oo, marami kami sa movies. Ano mga movies yung sumikat doon? Yung talagang blockbuster ika The Sensations? The Sensation, blockbuster yun eh. Oo. Tapos naulit, Young Ones, di ba? Young Ay, Ones. nandun kayo? Bale, nandun kami. Sikat na sikat yun Oo. Pagkatapos, ako, nakasabor ko si Chiquito, kami bida rin sa Principe Abante. Kami nidalo ni Chiquito noon. Vilma Santos sa My Pledge of Love naman, si Edgar Mortis, tsaka Vilma Santos. Tapos yung Renny Rose, tapos lahat ng pelikula namin, si Eddie Preguina. Tagalog ilang-ilang, marami. Tagalog ilang-ilang, marami. Ano mga memorable for you sa paggawa ng pelikula ninyo yung dalawa? Kasi nung araw, hindi masyadong mabigat ang pelikula ng araw, hindi masyadong pagod. Dahil kasi nung araw, sa isang location, makakatapos ka ng isang pelikula eh. Oo. 10 days. Oo, minsan, kakanta ka, konting dialogue, tapos pupunta lang kayo sa isang puno na iba naman, kakanta ka, iba, ganun lang. Natatapos sa isang pelikula dun sa ganun lang. Kanya kung gumawa ka ng pelikula, bisa 2, 3, sabay-sabay. Mga black and white kasi nung tatay. So from black and white, naabutan nyo hanggang sa naging nag-transition into color. Oo. Actually, natandaan ko pa, yung bayad ko nung araw sa pelikula, 300 lang eh. Pesos? Oo, that time. Oh. Tapos biglang yun lumaki na. Ano ba memorable for you sa paggawa ng pelikula? Yung yung The Sensations. Kasi barkada na kami eh. Masaya, Close masaya. na kami. Kaya
Kaya minsan, halimbawa, sa tren, magkakasama kami, pupunta kami sa Bicol. Doon, nag-ano kami doon. Tapos pupunta rin ng Cebu. Kasama pa rin yun sa halos ano kami, pumunta sa iba-ibang lugar sa Pilipinas. Kami grupo ang magkakasama. Kaya napakasaya. Masaya, no? Pero gaano ka wild ang mga fans noon? Ay, wild na rin. Oo. Naku, minsan makita mo, may mangkurot kami. Minsan gaganunin ka sa mukha. Oo, siyempre, hindi mo naman siyempre Wala kayong bodyguard noon? Walang mga bodyguard. Walang mga bodyguard lang namin, yung mga pinsan-pinsan din. Parang kapatid lang, ganun, hindi. Pero mga ano sila, gumagastos sila. Ay, oo. Yung sampagita, pinagagawa nila sa Quiapo. Ang lalaki, hanggang dito. Oo, gastos ito pala yun. Sabi nga ni Darius, hanggang dito daw, kulang ka sa leg nyo. Meron pa yung feather. Minsan yung feather naman, nagkakakulay-kulay na kami dito. Minsan nga na-experience ko, kumakanta ako. Siyempre, sasabuyan ka ng ganyan na parang mga, kumakanta ako, natigil ako kasi papasok sa bibig ko. Tumigil ako eh. Siyempre, hindi naman sasadya. Ganon mga fans nung araw. Kahit na medyo wild na konti. Masaya. Pero masaya naman. Talagang dapat mahalin ng mga fans. Dahil kasi talagang naghihirap yung mga fans sa mga artist kasi kailangan mahalin mo. Yun talagang ini-instill sa inyo, no? Na dapat pag mga fans, mahalin nyo, respetuhin nyo. Oo, dapat. At saka mga reporter nun, walang below the belt. Pag binigyan ka ng magandang pamamayag, wala kang bastusan. Wala mga intriga. Wala. Respetado ang mga artista sa mga ibang reporter. Mahusay mga reporter. Wala akong mga fans na naging over the board na yun, tipong sumusobra na, parang gano'n. Minsan naman, meron, pero mga ilan lang, very rare lang naman. Mga marunong din magmahal sila eh. Nagbabantay rin sila sa bahay ninyo? Ay, oo. Mga loyal sila. Natutulog minsan doon ang sa labas. tutulog. Minsan naman Oo, no? Ang dami nyo ganyan, no? Yung mga artista sikat doon na ini-stock talaga kayo ng presyo. Oo. Parang ginagawa kong talagang Parang may sense of ownership sila sa inyo, parang gano'n. Very protective sila sa inyo kapag kasama kayo. So nakikipag-away yan sa iba? Ay, nakikipag-away talaga. Nakikipag-away sila. Minsan, minsan, siyempre, hindi kanya-kanyang fans. Minsan, nakakaroon sila ng sagutan. Ibang fans nun eh, talagang diehard. Kayo, habang si Tita nag-aral, no? Nag-alaga ng pamilya, kayo naman nagta-transition na kayo into action films. Oo. Ano mga klaseng pelikula pong action ang ginawa ninyo? Actually, itong katulad kay Mengpei, medyo ang hirap ng shooting namin dyan eh. Dahil meron portion nga, tumalon ako, mga second floor na parang building eh. Ang dadatnan ko lang, dalawang ng cigarette, yung mga karton. Babagsak ka doon? Oo, dalawang ganun lang yan, tapos lalagyan ng dalawang lona, doon ako babagsak. Pero nakatayo naman. Kaya na kahit na merong ganun, pagdating mo pala sa baba, pag mataas talaga yung pinanggalingan mo, aalog yung tuhod mo. Oo. Ganun galing yung director ng Chinese. So nag-aral mo kayo ng martial arts? Nag-aral ako. Nag-aral kayo? Training? Naging black belter din ako nung that time. Kasi hindi pwedeng hindi ako sumabay kay Mengpei. Dahil kasi talagang artista yun siya. Mahusay siya. Kaya araw-araw, nag-gym din ako. Bali si Tito Aquino ang instructor ko that time. Yung nagturo kay Roberto Gonzales. Pero gumagawa pa rin kayo ng action movies? Hindi na muna siguro. Hindi na. Anong mga pinagkaabalahan nyo? Ayun nga, yung konting mga negosyo. Medyo naglayo na rin ho kayo sa showbiz? Oo, medyo gano'n na yun. Lalo nung, yun nga, nung nadisgrasya na ako na gano'n. Bali, pauwi na kami, galing kami sa Olongapo, nag-show kami dalawa, madaling araw. May driver kami. Nanood din siya ng show kasi namin. Napuyat siguro. Pating malulos kami. So, binuksan ko yung, nasa kanan ako eh, binuksan ko yung glass ko para pumasok yung malamig na hangin, siyempre madaling araw. Pag bukas ko ng ganyan ng glass,
Siguro mga isang poste pa lang yung pagitan. Bigla kami sumirkon na lang sa ko. Nakita ko, nag-ter-ter kami. Niyakap ko na siya. Hindi ko na siya binitawan. Hindi ko na alam kung ano nangyari sa akin. Nalaglag kami sa malalim na lugar ng Malolos, na diversion. Sinasali ako yung pintuan ko. Ayaw mabuksan, pala. Putol na yung yung balikat ko. Nabalik? Oo, nabali. Tapos ito ko, sinugatan ako nung glass na inopen ko. Nabasag sa akin yun, haba. So, ang dami ko ng blood, Mabuti, binigyan na lang sa loob ng Panginoon Diyos si Perla. Nabuksan yung pinto, nakakit sa sunod diversion. Mabuti meron siyang Mababaw na bundok. Ginapang mo. Oo. Mabuti nakita siya. May tumulong naman sa amin. Dinala ako sa Santa Rita Hospital. Ayaw kong tanggapin. Talagang grabe na raw ako. Hindi na kaya. Ang ginawa nila, tinayo na lang ako, walang anesthesia, tayong sako lang. Para madala ako sa... Pero wala kang malay? Meron ako malay. Talagang nilabanan ko. Ayaw kong Talagang mo yung sakit? Siyempre, walang anesthesia eh. Dinala ako sa Polomedic. Bali, 12 hours ako sa operating room. Dahil kasi nabasag yung mga bubog sa ulo ko eh. Sa sentido ko. Tapos tinagyan ako ng rito. Bakal. Bali, doon ako nag-birthday sa hospital sa Polomedic. Talagang mangga itong ko. Kala ko talagang hindi na ako mabubuhay. Talagang bigyan pa ako ng awa ng Lord Jesus. Kaya nung paglabas ko talaga sa hospital, pinangako sa Panginoon. Naiyak ko. Ano pong pinangako niyo sa kanya? Sabi ko, Lord, sorry. Okay lang po. Nagsorry ako sa kanya eh. Ang dami ko nasaktan. Ang dami ko na permission. Sabi ko, Lord, babawi ako, sabi ko. Kaya paglabas ko sa nagtayo ko ng dyan malit, kasama ko yung mga ibang taga-crucible dito. Nagtayo ko ng chapel, ako naglilinis, ako sumusunod ng pare. Hanggang ngayon sa matagal kong ginawa yun. Talagang pinakita ko sa Panginoon. Talagang nandun ako sa niya, sa lugar na gusto niya mangyari. Hanggang ngayon, talagang hindi ako nagpapabaya na everyday nagro-rosary ako 3 times a day, 3 beses ako nagro-rosary sa isang araw. Nag-mimisa kami ni Perla araw-araw sa pupunta kami sa Baclaran. Pupunta kami sa Quiapo, tapos pagtapos ng Quiapo tuloy kami ng Baclaran. Yung bang routine na ganun na talagang masaya ako dahil kasi napapag-serve ko ng Panginoon na that time di ko nakita. Kaya sabi ko, napakabuti mo, Lord. Buti hindi ko kayo nabulag, no? Muntik na. Diba? Tamo, kanya ito medyo itong konti ko eh. Dumikit na sa mata niyo, no? Dati maliit na yung ito, mabuti pa. Kumuha ng balat dito. Nawalan ako ng balat eh. Tapos nilagay dito. Tirapalan na lang ng doktor. Saan ba kinuha yung balat mo? Pinagtagpi-tagpi niya. Hindi na ayaw kumuha sa mga kwento sa kusan. So hindi maganda itsura niya nung bago pala? Ay oo. Hindi mo makakilala talaga. Dahil kasi talagang nag-grogi ako eh. So you believe it's a miracle? Ay, it's a miracle talaga. Talaga napakabuti ang Panginoon. Second life. Ito. Napunta kami sa Couples for Christ at tapos nagtotok kami dalawa. Kung saan ako napupunta, kasama ko yung mga anak ko. Sinasama ko sila pag nagtotok ako. Ngayon, na-minister ako, siya naman lector. Kanina nag-lector ako. Pinangako ko sa kanya na gagawa ko ng kabutihan at magsiserve ako sa mga tao. Paano kayo nagsaserve niya sa mga tao? Naging kagawad ako. Kagawad ako ngayon sa Barangay Kaligan. 3-termer na ako. Kaya
ang sarap ng kalooban pag nakapag-serve ka rin. Kasi yung pag marami kang tulungan, parang gift ko na kay Lord. Lord, meron na naman ako natulungan para sa iyo yan. Tapos si Mang Romy, ano rin ho kayo? Sa politika rin kayo? Pumasok? Oo, naging barangay captain din ako rito, 1989. Tapos nag-resign muna ako sa kapitan. Tumakbo kasi ako ng councilor ng 2nd District that time. Ngayon? Hindi na. Wala na. Wala na. Nasa barangay pa rin siya. Sa barangay pa rin kayo Nagtutumutuwa siya. Wala ko kayong balak na pumasok sa politika ulit? Hindi na siguro. Wala na muna. Ayoko na muna. Total na-experience ko na yung ganun. Naka-service na rin tayo sa tao. Okay na rin siguro yun. May way naman ng Lord na para makatulong kayo. Ito si M. Ito si Lawrence. Okay. Pangilan sila sa magkakapatid? Pangalawa, Maria Emelda Malyari Pineda. Si Lorenzo Malyari. Maliliit pa lang kayo, alam nyo na sikat sila nung kabataan nila? Yes po, naririnig ko po sa lalo sa mga classmates, yung magulang ng mga classmates ko, mga friends. Kaya nung nakita ko rin po, sinasama rin po ako dati sa mga tapings. Ayun po, doon ko po nalaman, nagulat rin po ako. Ano mga unforgettable moments na kasama niyo yung parents niyo pagdating sa showbiz? Nagkaroon po kami ng at Sir Service Matutina. Nag-taping po kami. Opo, nag-taping po kami. Si Mato, Aling Mato? Opo, nung maliit po kami. Saka kuya ko po. Ikaw nandun ka? Ako po nandun po ako. Tapos sila po rin yung magulang ko doon. Yun po yung first time. Yung panganay ko Tapos ko lang siya ma-interview. Kamusta experience noon? Masaya po kasi maliit po kami nung parang feeling namin. Naglalaro lang kami sa set. Naka-bathrobe kami nung maliit pa kami. Tapos may ikot-ikot lang kami doon. Tsaka po, kinabisado rin po namin yung script na kailangan sabihin. Ba't hindi nyo pinagpatuloy yung pag-artista? Ayaw po nila, Papa. Bakit? Bakit ayaw? Aral muna. Aral daw po. Kasi basta kung gusto nyo kako, okay naman Ako, gusto mag-artista. Kaya lang, gusto namin ni mama mo, matapos kayo nila sa pag-aaral. Kasi kapag tapos kayo, hindi kayo matatalo. Kahit saan kayo dalhin, nadundunong nyo. Ano masasabi nyo sa inyong mga magulang? Masasabi ko po, first, syempre, natutuwa po ako sa pagpapalaki nila sa amin. Lumaki po kami ganito, mabuti mga anak at mabuti rin po sa ibang tao. Saka laging yung Diyos po nasa center po bago sa mga gagawing desisyon. Amen. Yun ang in-instill nila sa inyo nung bata pa lang kayo, no? Ikaw naman, ano masasabi? Papasalamat po ako kay Mama at kay Papa sa unconditional love na binibigay po nila sa amin. Simula bata. Tita, kanina hindi ka masyadong umiiyak. Kayo ka umiiyak nung nagsalita sila. Naawa na ako. Pareho yan. Iyakin. Pag may nag-umpisa, ayan na. Sige, tuloy mo. Simula bata po kami hanggang ngayon po na malaki na kami, yung pagmamahal po nila sa amin, hindi po nagbabago. Ganun pa rin po. Kaya we're so blessed to have parents na katulad po talaga nila. Ano mga hindi mo makakalimutan na mga moments na kasama mo ang magulang? Excuse me. Everyday naman po nakasama ko sila, hindi naman po talaga pong unforgettable para sa amin. Kasi sa amin po talagang blessing na lagi namin silang kasama, lalo na pa pag may mga occasions. Masaya po kami, parang kahit po nung after nung pandemic na nagkasama-sama kami, mas na-miss po namin yung isa't isa. Magkakasama po kami, parang na rin po isang buong barangay. Kasi ang dami po talaga namin. Kaya masaya po talaga. Opo, masaya talaga. Anong greatest life lessons na natutunan mo sa nanay at tatay mo? Ang sa akin po, ngayon po na may asawa na rin ako, yung tinuro po sa akin na dapat maging mapagmahal din sa mga anak, na kailangan maging responsible sa family, kailangan pong i-prioritize namin yung family din namin, at saka yung pagmamahal, talaga pong kailangan nandoon, lalo na po yung maging center si God ng family po namin, yung po ang pinaka-importante. Ikaw, Lawrence, anong greatest naturo nila sa inyo? Actually, marami po talaga, pero yun nga po, na si God po talaga laging nandyan po. At respetuhin rin po ibang tao, mahalin na ibang tao po, at maging mabuting tao po. Siyempre, hindi na sila bumabata, di ba? Yes po. Kakaedad na rin ang mga magulang natin. Anong mensahe gusto mong sabihin sa kanila?
Yun po, syempre good health pa po at maraming salamat at mahal na mahal po namin kayo. Ikaw, ano gusto mong sabihin? Salamat po sa lahat ng binigay nyo sa amin, sa lahat ng sacrifices na ginawa nyo para mataguyod po kami, magkakapatid. Kahit 6 po kami, pinaghirapan nyo talaga na makatapos kami lahat ng pag-aaral. Maraming salamat po and mahal na mahal po namin kayo. Kayo po, ano gusto po ninyo sabihin sa inyong dalawang anak? Para sa amin, kayo ay kayamanan namin kasi hindi matutumbasan ng anumang kayamanan ang pagmamahal namin sa inyong 6 na magkakapatid at sa pamilya ninyo. Dito, ikaw, ano gusto mong sabihin sa kanila? Masasabi ko talagang salamat sa Panginoon talaga na binigyan kami ng mga anak na ganito. Yung bang, wala kami sakit ng ulo. May isa man sa kanila walang nagbigay sa amin ng sama ng loob. Basta sila, laging support nila sa magulang nila, yung respect nila sa amin, lagi nandun. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Bravo! How long have you been married? Mula 1973. So that is... October 73. Nag-anniversary kayo recently? Oo. Pang-ilan ng ano yun? Pang-ilan? 50. 50? Thank you, God. Anong secret to staying this long sa relationship? Kasi hindi lahat ng artista ganyan. Sa totoo lang, ha? Pag yung isa galit, ako hindi. Pag ako galit, hindi siya galit. Tahimik na siya. Sa mag-asawa naman, hindi naman tayo perfect eh. Kahit pa paano, siyempre, minsan mayroong natampuhan. Pero hanggang doon lang naman yun. Sandali-sandali, lalo na si Pela, ang dali-daling mawala yung ganyang tampo eh. Hindi siya mapagtanim. Sa katingin ko rin, dahil ginawa niyong center sa relationship niyo si Lord, Oo. ang laking bagay din nun, no? Kaya nagtatagal. Oo, talagang siyang talagang nagbibigay ng lakas sa amin eh. Oo. Dapat ganoon din ang gawin ng iba, no? Nawa Para sana. tumagal ang kanilang relasyon. Sana ganun yung maging... Oo nga eh. Alalay. Tingnan mo naman ha. Sweet na sweet, magka-holding hands pa rin. Hindi, tsaka madalas yung Natatapilok. natatapilok eh. Sa bagay, siyempre, hirap ng ganyan, no? Pag medyo nakakaedad. Kaya ingatan. Sa mga nanonood sa atin, from all over the world, na nakita kayo ngayon, mga tagahanga po ninyo, na baka yung iba dyan, nag-stock din. Sa bahay din, o nakipaglaban din para sa kanila. Anong mensahe gusto niyo parating sa mga sumuporta po sa inyo noong mga panahon na yun? Unang-una, maraming salamat sa mga naging fans na alam ko na naging mahirap para sa inyo. Pero talagang pinakita nyo kung gaano kayo magmahal sa mga artist at that time. Binuhos nyo talaga yung inyong life, yung oras ninyo, kahit na alam namin na talaga meron pang ibang mga gagawin para sa pamilya ninyo. Pero binigyan niyo pa rin kami ng importansya at kami inyong pa rin tinulungan sa mga iba't ibang bagay. At salamat sa inyo lahat. Yun na mabuhay pa hanggang kayo mga fans namin. I love you. Ito naman, tita? Walang hanggang pasasalamat sa inyo lahat. At pinagdarasal ko pa rin kayo dahil alam kong nagmahal kayo sa amin at minamahal din namin kayo. God bless us all. Sana magka-reunion na nga ang Sensations para naman mapaligaya natin yung mga tagahanga ninyo. Uy, thank you so much ha. Maraming salamat po. Kayo po ay parehong inspirasyon sa mga kababayan po natin. Bata man o matanda. Nagpapasalamat din kami ni Perla. Thank you very binigyan much. kami ng pagkakataon. Unang-una doon sa show mo, tuwan-tuwa kami ni Perla tsaka ni Sister Tin. Sabi ko, napaka-informative talaga ng show nila na dami natutulungan ninyo, walang biro. Doon sa show na niyo. Kanya, congratulations. Salamat po na marami. Thank you. Thank you so much po. Good luck po sa inyo and congratulations sa inyong buhay. Salamat. Thank you. Sabi nila,
kasi a bag and whatever's inside the bag tells so much about the character or even the life of a person. Kaya ito, tell us muna about the bag. Is this your favorite bag? Anong history, his story? Actually, kasi nung 80s talaga, isa ako sa pinakaunang puro Louis Vuitton. Pati yung cigarette case ko ay Louis Vuitton. Vuitton girl ka pala. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation. With you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan. Kangen Water Machine. Goldmine Rice. From farm to market. Be a rice distributor to wholesalers, retailers, and consumers. Open for franchise.